Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, nagsamastala po natin pagpatuloy ang kalimigan sa pagsagawa po natin ang pagpatuloy ng tinapay at pag-inusal. At ako po'y babasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. Ito po ang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkaala-ala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos sa mga hapon. Sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aming dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pagkaala-ala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o minadasalo ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya dati ng tao ng sarili, at saka kumain ng tinapay at minadasalo. Sapagkat ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po ay tumayo para sa paglalangin. Tayo po ay upo. Diyos Ama na makapangilan sa lahat, Panginoon, kinikuha ay lubos na papasalamat sa pagkakataon na ito na muli ay pinamimigay sa amin upang alalahanin namin ang katatagan at sakripisyo ng iyong anak na si Kristo Jesus. Narito, Panginoon, hawak ng iyong mga lingkod ang butas ng lumabas na sinusundulo sa iyong dugo at ang tinapay ng libadura na sinusundulo naman sa iyong katawan. Dalangin namin, Panginoon, na basbasanin po ang mga bagay nito at ang bawat isa po sa amin ay pagkaluban niyo po ng kapatawaran sa mga pagkukulang o pagkakasala, Panginoon. At gayon din ay pagtibayin palakasin ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at dalangin sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Amen. Tanong po tayo para sa pag-aambagan. Muli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo ang inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sabado, ang bawat isa sa inyo ay magbubuod na magsimpan, ayon sa kanyang inilinhawa, upang huwag na ang gumawa ng mga ambagan sa pagparento. At ulitin po natin ang mga seminaryo sa page 68. At ulitin po natin ang una at ika-apat na stanza lang. Page 68. When upon life billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon life billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one.
kapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli, ilatas po namin ang aming mga tinig na may buong salamat sa lahat po ng biyaya at pagpapalan na kadagulog po sa bawat isa. Hindi pa nga nagpapasalamat po kami na sa buhay kalakasan at nataglit po namin sa mga oras na ito. Dalangin namin ang mga salapin na ito sa harapan, naway nagamit ito sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, at gayon din sa pagpapaulad ng bayas ng bangal na ito. Dalangin din namin na magamit ito upang makatulong sa ilang kapatid po namin na nangailangan sa pag-financial. Inihiling din po namin, Panginoon, na sa mga susunod na araw ay pakaingatan niyo po kami, layo sa kapahamakan, Panginoon, at gabayan sa mga negosyo at trabaho, na ikaw po mismo ang magtulog sa amin na aming mga pangailangan sa mga pisikal na pangatawan. At yun din ay patuloy ang hinihiling na pagkaroon din po sa amin ng kapayapaan sa mga isip at puso, Panginoon. Muli kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala sa mga bagay, Panginoon, na hindi man po masakit ang mga labi. Ay patuloy po namin pinapasalamatan at hiling sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas, ngayon at pagkalaman. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po muli, mga kapatid. Nagpapasalamat po tayo sa lahat na umalo sa araw na ito upang makipagkatipon. Salamat po sa pinaglingkuran tayo sa turo at aral ni Brother Sanmar. At para po sa announcement, sa mga hindi nakakaalam na mga kapatid kung bakit wala si Brother Willard ng 2 weeks na po, nag-message po siya sa amin ni Brother Dayson na kaya wala siya ng 2 weeks itong month na to. Dahil meron po siyang importanteng inasikaso. So sabi niya po, by February po siya makakapagturo ulit dito. Kaya, ibang preacher po yung nandito ngayon. At isa pa pong announcement, Sister Daisy, yung bago natin po. May Thanksgiving celebration po tayo sa last week, bali next week na po. So pag-uusapan po ngayon yung magiging plano. At saka po pala, sa mga bisita po natin, ayan, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Welcome na welcome po kayo dito. Anytime, every Sunday, 9 to 11 po yung service po natin. Thank you po. Yung sa Thanksgiving po. Ano lang po, after po very quick lang po na meeting yung, siguro po kasi lagi naman tayo nagpapatla. So ano lang po, para hindi lang doble-doble yung dadali ng food. Later after ng closing prayer. Later. So after na daw po, balik na yung lumako po tayo sa ating closing song.